Okay, good morning, no? Tingnan natin ito. So, try natin to i-solve, no? So, meron tayong example 8.1 dito, eccentric connections, no? About sa bolt, no? Yung connection natin dito is the bolt, no? So, dito, i-design natin ng maayos yung bolt para hindi siya maputol. Unlike doon sa block shear natin ng mga topic, yung sa staggered connections or doon sa effective areas, pag sa tension tayo na part, no, is ang masisira doon is yung tension member. Ganun rin doon sa masisira sa compression member. Anyway, dito, masisira dito is bolted. Mga bolts pala, sorry. Mga bolts ang masisira dito. Later, meron ako another video para sa welds naman. So, ang gawin natin dito, hanapin natin yung tinatawag na critical force doon sa bolt. Bakit? Pag nahanap natin yung critical force na yon, madidesign natin na mabuti yung bolt na hindi siya maputol or hindi siya masira. Okay. So dito, tingnan natin, no. So meron tayong problem dito, no. Ito yung figure 8.5. So makita nyo dito, eccentric siya because yung line of action hindi nag-pass through dito sa centroid. So obviously nandito banda yung centroid. Nasa 6 banda. Nasa 6. Yan, nandyan banda yung centroid. So mapansin nyo ang layo, hindi nag-pass through. Hindi nag-pass through. Tapos at the same time, kung makikita nyo, naka-incline siya. So meron tayong vertical at saka horizontal component. Okay, so anyway, tingnan natin, no. So itong 50K, tatawagin natin itong PU kasi sa problem, this is already the factored load. So ito siya PUX or PU horizontal. Tapos ito naman PU vertical or PUY. PU vertical. Okay. So anyway, tingnan natin dito. Okay, sir. So first, ang unahin natin is hanapin natin yung kanyang components. So alam niyo naman paano maghanap ng components, no? Kung hindi niyo alam, gamitan niyo lang tong shipwreck. Tapos ilagay niyo yung 50. Tapos comma. Okay. Tapos dito, nakaslope siya ng 1:2. So arctan nyo. Arctan, no? Arctan. So opposite over hypotenuse. So equal nyo na yan. So dito, ang kanyang ano is 22.36 saka 44.72 ang kanyang mga components. Okay. So okay na 'yan, no? Easy nyo na 'yan. So punta tayo dito sa next. So ang gawin natin, hanapin natin yung center of gravity at saka polar moment of inertia. Anyway, nahanap naman natin yung center of gravity. Ang center of gravity gamit itong Varignon's theorem ito, no? Gamit itong Varignon's theorem is 6 inches from the bottom. So ibig sabihin dito siya nag-base ng kanyang reference, no? Dito siya. So sorry. Dito siya sa reference niyan. Tapos, yung gibase niya ng origin is ito banda na bolt. Itong pinaka lower leftmost mo. Leftmost saka lower, no? Leftmost lower bolt. So, ito yung 0, 0. So, yung ibang bolts is ito 0, 5. Yan. Ito 5.5, sorry. 5, sorry. So, yan, no? So, dito 5.5, no? Mm, 0. Tapos dito naman is, ilan ito? Mm, yon. Okay. So, this is 5.5, 5.5 kasi yan man yung x natin. Ito yung sabi natin, ito yung horizontal, ito yung vertical. Tapos, 5 man. Galing dito sa baba, papunta dito 5. Diba? Next naman, ito naman is 5.5 pa rin. 5.5, that is 5 plus 3, 8 na. 8. Then finally ito, 5.5, 11. Ito siya. Ito siya. So dito sa kabila, instead na 5.5, 0.11, 0.8, 0.5. Okay. Ito 0.5. Yan. 0.8. Yan, 8. Tapos ito naman 0, 11. So, alam niyo naman paano maghanap ng coordinates, no? So, dito, meron din tayong 8 coordinates. So, ito, 8. 8 yan sila lahat. Okay? So, tingnan natin dito, no? Wait lang. Okay? Tingnan natin, no? Okay. So, napansin nyo dito, pansak natin yung kanina. So, ipansak natin sa calculator kasi meron tayong mga different na coordinates ng 8 volts. So, dito, mode 3-2 lang. Yan, mode 3-2 lang. So, dito, lagay natin dito, 0, 0 yung dito sa una, 0. Tapos ang next niya na naman dito, 0 pa rin, no? So, pwede natin gawin lahat, 0, tapos 0, 0. Tapos, apat na yan sila na 0, 0. Kaya apat man sila. Ito, apat man to sila. Puro 0 man lahat ito sila.
'Di ba? 0 yung kanilang x. 0 yan sila lahat. Tapos comma. 'Di ba? Depende sa height. Oh. Dito naman sa kabila, yung next natin, dito naman is 5.5. Okay. So, tingnan natin dito. So, lagay natin 5.5. Okay, plakihin natin yung view, no? Extra LCD. Okay. Tapos, tingnan natin yung view. Tingnan natin yung view. Size 7. Okay, size 7 na view. Okay, tingnan nyo lang dyan. Tingnan kayo dyan. So, 5.5, 5.5, 5.5. So, apat na 0, apat na 5.5 kasi yun man yung coordinates nila. Tapos dito naman sa ano lang ito sila. Memorize natin. So, pinakauna 0, tapos ang next na naman is 5, next na naman is 8, tapos next naman 11. So, paano nyo na sabi itong 0 ito. So, dito, ang height dito, galing dito sa pinakababa is 0. Ang height dito, galing dito is 5. Galing sa pinakababa ha, galing dito ha, dito, sabihin natin reference, no? Reference. Tapos dito naman, ang next na naman dito na height is 8. Then finally, ang next na height is 11. Saan natin makita yan dito? 5 plus 8, ay plus 3 equals 8. Then 8 plus 3, 11. Okay ba? So, klaro? Okay. So, dito, 0, 5, 8, tapos 11. Okay. So, ito na yung coordinates ng ng bolt sa left. Ang coordinates naman ng mga bolt sa right is 5.50, 5.55, 5.58, then 5.511. So, okay na yan. Okay na. Okay na siya. Wala nang problema to. Pwede natin siya makita. So, 8. So, dito, makikita nyo, ito siya. Ito siya. Ito. Yan. Yan siya. Diba? Klaro? Klaro? Okay. So, madali na lang to. Then, after that, gusto natin malaman yung tinatawag na wait lang, masyadong malaki yung natin. Dito na lang takpan natin to. Yan, ganyan. So, gusto natin malaman yung polar moment of inertia. So, pindutin nyo lang tong CA. Then, ito ang titingnan nyo. Yan. Okay. So, tingnan natin paano natin yan hanapin. So, dito natin ups. Then, titingnan natin ngayon itong S-var 5. Ito. Yan, 5. Yan, 5. So, pindutin natin ang 5. So, makita nyo dito yung N. Okay. So, ilagay natin yung N. Pindutin natin 1. Okay, 1. Times the quantity. Okay, pasok natin yung quantity na yan. Balik tayo ulit sa ups. Then, tingnan natin yung S-bar. So, ang S-bar natin, anong gagamitin natin dito? So, ang gagamitin natin dito, ito. Yan, at saka yan. Okay. X, sigma N, tapos Y, sigma N. Okay. So, lagay natin ng 3. Tapos, lagay natin ng squared. Plus. Ups ulit. S-bar. Lagyan natin ulit ng 6 S squared. So, equals nyo, yan yung ating, ngayon. So, ang atin ngayon is 192.5 ang ating tinatawag na polar moment of inertia. Ano yung 192.5? That is, sorry, hindi natin hindi natin nalagyan ng ng unit. So, dito, i-inch to the port. Kasi naka-inches man tayo per area of volts. Yan. Okay. So, anyway, nandyan pa rin yan kasi polar moment of inertia man. Okay. So, paano natin nakuha itong X bar sa Y bar? Balik lang tayo ulit doon. X bar sa Y bar, ups mo lang. Wait lang. Yan. See mo na. Ups muna. Tapos, dito tayo magtingin sa S bar pa rin. Okay. So, nakita dito, Y bar. Galing doon sa pinakamababa, ilan yung Y bar natin? Y bar natin is 6. Di ba? So, tama tayo. Parehas tayo dito. Tama tayo, no? Instead na magamit kayo nitong ganito, gamitan nyo na lang yung calcio. Then next, tingnan natin yung X. So obviously, ang X natin galing dito sa pinaka left boss, bottom boss na bolt papunta dito sa kalahati. Ilan yung kalahati ng 5.5 or 5 and 1/2? Ibig sabihin, ang kalahati niya is 2.75 or 2 and 3/4, di ba? So dito, alam naman natin ang answer. So ikaw, pwede mo makikita yung answer dito, no? S bar ulit, 5 ulit. Tapos itong 2, so 2.75. Okay? Okay. So, nahanap na natin to. Nahanap rin natin yung yung centroid. Anyway, napakita rin natin na hindi na to siya nag-pass through sa centroid. Then, tingnan natin. Ang next natin gawin, hanapin natin yung torsional shear. Ano ba itong torsional shear? Dahil meron tayong eccentricity, meron tayong nabuong torsion. So, meron tayong torsion dito na ganon. Torsion. Hindi ito bending moment ha. Torsion. Ano bang torsion? Torsion is the rotation of the longitudinal axis. Dito kasi, sorry.
Dito kasi meron tayong longitudinal axis. So makita nyo tong ano nito, itong plate na ito. Oh, nakadikit siya dito sa flange ng wide flange, 'di ba? So kung titingnan nyo, because of this arrow or because of this slanting niya or yung tawag natin, sorry, naka-diagonal siya, no? I mean, naka-eccentricity siya, sorry. Hindi siya nag-pass through dito sa centroid, nagkaroon tayo ngayon ng rotation. Ang tawag natin diyan torsional shear. Okay. So para natin hanapin ang torsional shear. So assume clockwise as positive. So galing ka dito sa pinakababa, 'di ba? Galing ka dito sa pinakababa or pwede rin galing ka dito sa pinaka-centroid, no? Depende sa iyo. Hanapin natin yung ikot nitong PX at saka ikot nitong PY. 'Yun yung mga torsional. Tapos i-sum natin algebraically. Ano ibig sabihin ng sum algebraically? So kung magkaiba sila ng direksyon, may mag-minus sila. So dito makikita mo ang PX is counterclockwise, ang PY is clockwise. So makita natin diyan. So ang assumption natin yung clockwise is positive. So makita niyo dito ang PY natin 4.72, ito yung PY, di ba? PY at saka 22.36 ang PUX. So dito makita mo 4.72. Saan ba ito galing? So galing ito siya sa dito. Galing siya dito sa dulo. Yan. Ay, sa gitna. Sorry. Galing siya dito sa gitna na dito plus 2.75. Yan. 2.75 na ito. 2.75 na. Tapos, may 12 pa. So, kaya that's why 12 plus 2.75. Yun yung kanyang tinatawag na moment arm. Yun yung tinatawag niya na lever arm. Pagdating sa torsion, hindi natin tawaging moment arm. Lagawin natin lever arm. Di ba? Basic ng ano. Tapos, minus yung counterclockwise natin na PX, which is 22.36, di ba? 22.36 times ano yung lever arm niya? Galing dito sa gitna. Ayan, galing sa gitna. 14 naman yan. 14 minus ilan ito? Ilan ang galing dito sa pinakababa? Yan. So 6. Galing dito 6. So this is 6. Tapos ang naiwan, ito yung lever arm, no? Ito yung kanyang lever arm. So that is 14 minus 6. Kaya 14 minus 6 ito. So kung titingnan mo, ang sagot dito is 480.7 kips inch. Pero anyway, hindi naman yung sagot. Ang hanapin naman natin yung critical force. Okay. So meron tayong dalawang terms dito, no? Ang PCX saka PCY, later meron din tayong mamaya malaman, PMX saka PMY, is yung PCX, yan yung mga direct shear na i-apply mo doon sa mga bolts. So since na ito, simple lang itong direct shear. Ano ibig sabihin ng direct shear? Direct siya na shear. Hindi siya about sa torsional shear. So meron tayong direct shear at saka torsional shear. So tingnan nyo yun, ha. Ito yung tinatawag natin na torsional shear. Ito rin yung tinatawag natin na direct shear. Later magagamit natin tong torsional shear panghanap doon sa kanya-kanyang torsional moments ba, or yung moment na nag-act doon sa kaya napaikot mo man na shear, na torsion mo man din yung bolt, hindi lang siya na direct shear, na torsion mo rin yung mga bolts. So dito makikita natin dito, ito yung direct shear. Simple lang, i-divide mo lang siya kung gaano kadami yung bolts. So yung bolts natin is 8. So ito na answer. So kanya-kanya sila na each bolt is nakakaranas ng 2.795 kips downward. Downward. Tapos itong 5.590 naman is sorry, baliktad. So ito siya is papunta sa left. Tapos ito naman is downward, di ba? Ano ba ang ano niya? Ano ba ang tawag doon? Base kasi dito sa direction rin ito. Pero siyempre, kung mag-resist sila, baliktaran. Kung ito siya, kung mag-resist yung bolt, pag ganun. Tapos ito naman, pag ganun. Pero since na ito man yung ating orientation, ito yung ating direction para sa ating vertical at horizontal, so ganun rin yung dito. So ito, pagdating natin sa pagdetermine ng tinatawag natin na PMX saka PMY naman, pwede natin isa-isahin itong lahat ng bolts. The problem is pag isa-isahin natin itong bolts na ito, matagal. So ngayon, hinahanap namin yung critical. Bakit natin kailangan hanapin yung critical? Balik tayo dito. Bakit natin hanapin yung critical bolt? Kasi pag nakuha natin, for example, ito yung critical bolt or ito yung critical bolt. So sabihin natin, ito na lang yung critical bolt. Pag yan yung critical bolt, ibig sabihin, ito yung may pinakamalaking force na gina-hold. Yan yung critical force na nag-hold. So ito sila, maliliit lang yung mga force nila compare sa force na ito. So pag ito siya, ito ang ginamit natin pang design, natural, sigurado tayo na ito sila, itong pito dito is
safe rin. Diba? So, critical, isa lang. Pero ang tanong, paano natin hanapin yung critical bolt? So, paano natin yung ma-determine yung most critical bolt, no? So, ang gawin natin ganito. First, hanapin natin yung line of action. Okay, ganito, no? So, wag natin ito gamitin. Itong gamitin natin. Diba? So, ito, tingnan natin ito. Okay. Line of action dito. Hanap tayo dito. Balik tayo dito. Yan. Okay. So, i-determine muna natin yung centroid, no? So, tingnan natin yung centroid. Okay. Ito yung centroid. Sabihin natin, sa gitna, tapos nandito banda. Lakihan lang natin. 5 sa 6 banda. 6 yan. Ito yung centroid. Okay. Tapos, yung critical bolt. Critical bolt. Yung line of action, extend natin hanggang sa gusto natin ma-extend. Yan. Then, ito siya, yung perpendicular, magawa tayo ng linya na perpendicular na maglampas dito. Mag-pass through pala, mag-pass through dito sa ating centroid, no? Sa ating center ng bolt group. Tapos dapat siguraduhin natin na 90 degrees siya. So sorry ko if hindi siya klaro na 90 degrees. Pero ganito lang 'yan. So dito sa likod, maglagay tayo dito ng tinatawag. Kahit saan tayo maglagay. Pwede rin dito, pwede rin diyan, pero lampas kasi 'yan, no? Lampas dito 'yan banda. Okay. So kung sino yung bolt na pinakamalayo dito sa pula, 'di ba? Lagay natin ito. Farthest bolt. Farthest bolt sa pula, yan, Tagalog ko na lang. Yun yung that is the most critical bolt. So saan dito yung pinaka-critical bolt? Siyempre, yung pinakamalayo dito, hindi ito. So ibig sabihin, ito ang pinakamalayo. So, most critical bolt natin ito. 'Di ba? Malayo siya dito sa pula. Ang least critical bolt naman, ano yung pinakamalapit dito? So, ito yung pinaka least critical bolt. 'Di ba? Okay. So, ito na. So, i-determine natin dito. Anong bakit purpose natin? Gusto natin malaman yung kanyang coordinates. So, ano yung coordinates niya gani ulit? That is 5.5, 0. Kakailanganin natin yan mamaya doon sa ating solve. So, okay. So, dito, pwede nyo na lang basahin ito, no? So, step 1, extend the line of action, create a perpendicular, tapos mag-pass through siya, tapos the most critical bolt is the orange bolt, is the farthest bolt from the instantaneous center. So, yung pula kanina, ang tawag doon, instantaneous center. Okay. So, tingnan natin dito. Ito na, PMX. So, kung hindi natin hinanap kanina yung most critical bolt, i-PMX sa PMY natin, itong lahat, itong 8. So, kahaba masyado ng trabaho. So, ganito, isa na lang yung i-PMX sa PMY natin, yung most critical bolt na lang. So, now that the most critical bolt is identified, i-determine natin first the vertical and horizontal distance of the bolt from the center of gravity. So, yung center of gravity natin is, ano yung kanina? Galing dun sa baba. That is 2.75 at saka 6. Tapos yung coordinates ng most critical bolt is 5.5 at saka 0. So, wag nyo nang isipin kung paano natin siya hanapin yung distance. Gamitan na lang natin ng tinatawag na yan, y minus y bar, x minus x bar. Tapos regardless of sign yan, kailangan natin i-absolute value. So, ang answer natin dito sa yung distance ng bolt doon sa vertical niya na part is 6 inch. Tapos yung distance niya naman dito is 2.75. Tama. So, anong gagawin natin ngayon? Ito, baliktaran sila. Pag yung x, siyempre, itong x, siya yung force, di ba? Siya yung force doon sa bolt. Siyempre, ang partner niya yan ngayon is vertical. Di ba? Kay, kamay man. For example, lever arm man. For example, kung x, di ba? Ito yung x. Yan yung x. So, ano yung kanyang lever arm? Ang lever arm niya, naka-vertical, di ba? Kaya, vertical siya. So, ang x, ang partner niya is YB. Tapos naman, itong y naman, itong PMY na naman, ang partner niya is XB. Tapos, yun lang. Tapos, ipansak mo yung TU, which is nasolve na kanya. Ipansak mo yung J, yung nakuha natin kanya sa calculator. Meron na tayong tinatawag na 4.98 kips saka 6.867 kips. Now, ang gagawin natin, i-combine natin sila. Itong X nito, i-plus natin sa PCX kanina. Diba? PCX, remember yung PCX, yung direct shear sa X. Tapos, yun na naman is PC, Y na naman. Tapos, pagkatapos, anong gawin natin? Yun na. So, dito, PCX plus PMX, 2.795. Tingnan natin ito. Yan, 2.795 plus yung PMX. Ilan yung PMX? 14.98. So, 17.78. Ganon rin sa PY. So, ngayon, gusto natin malaman ngayon, pwede nyo gamitin yung
Pythagorean theorem, or pwede nyo rin gamitin yung sa calculator na pole. Kanina, kanina ito pole, ibalik nyo. So, ang answer natin is ito. Okay, so yan lang yung paghanap natin ng most critical bolt. Nasa inyo na yung part banda kung paano natin i-design yung bolt. Nahanap naman natin yung critical na critical force sa bolt. So, thank you, no? So, magpunta tayo ngayon doon sa tinatawag naman natin na welds. Welds, okay? So, thank you. Yun na po.